Mayor of Lasam, Cagayan. Jefferson Conghon, Mayor of Subic, Zambales. Pero may tanong dito, sa Quadcom, meron ba? Oo naman. Sa Quadcom? Meron. dyan? Meron. Okay guys, meron daw sa Quadcom, oh. Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ko tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to, maiintindihan nyo na ho yung pinanggagalingan ng ibang mga politiko kung bakit galit na galit ho sila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalo na yung si Conghon. Dito sa video na to, yung validated list nitong si Tatay Digong na kung saan napasama ang pangalan niyang si Conghon. Kaya huwag niyong sabihin hindi totoo yung listahan na yan. Validated yan, napasama kayo dyan. Yung mga ano na yan, yung mga individual na ngayong mga panahon na to, binabawian ho nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago ang lahat na yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button dyan sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, mega love shoutout to muna natin yung mga kababayan natin nag-extra effort ng pagsuporta sa mga ginagawa nating reaction video. Mega love shoutout to. Dito kay Ma'am Gracie Powo, mega love shoutout to. Maraming salamat. Ingat po kayo dyan sa dyan sa Canada. Maraming salamat to. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Joel. Sir Joel, maraming salamat to sa pagsuporta. Mega love shoutout. Always watching from New Orleans, USA. Palakpakan natin. Ingat po kayo dyan sa Jamaica, Sir. Salamat po sa $5. Mega love shoutout din ho dito kay Medel Buot Leticia. Ma'am Leticia, maraming salamat to. Ingat po kayo dyan sa Singapore. Maraming salamat. Ingat po kayo dyan sa Singapore. Mega love shoutout din ho dito kay Mike's 511. Maraming salamat to. Ingat po kayo sa Pilipinas. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Renato. Renato Ramones. Sir Renato Ramones. Ito si Sir Renato Ramones. Gitara lang yan pero malupit ko yan. Mega love shoutout. Maraming salamat to. Dito kay Pasaway. Long time no see. Pasaway. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Rene Familiar aka Ener. Mega love shoutout. Ang sabi ho nitong si Sir Rene. PH Update, salamat. Listening to BBM statement and looking at his facial expression. Tama talaga ang mga Duterte sa kanilang sinabi tungkol kay PBBM. Tatay Digong called Bongbong a weak leader and VP Sara Duterte hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Yan ho ang banat nitong si Sir Rene Familiar. Maraming salamat to Mega love shoutout. Ingat ho kayo. At dito kay Jeb, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout. Unahin na ho natin mga kababayan. Ayaw ho kasi natin matambakan kasi pagka natambakan ho tayo, hindi na naman ho natin ma-shoutout yung mga kababayan natin nag-extra effort sa pagsuporta sa PH Update. Yun na nga hindi ho yan na required nga. Intindihan nyo lang ho, i-share nyo, i-like nyo at mag-subscribe kayo sa PH Update. Okay na ho sa atin yan. Pinapakita lang ho natin yan para mapakita yung ating appreciation sa mga nag-extra effort sa mga ginagawa nating reaction video. Ayun na nga. Gusto ko ng ating mga kababayan na maibalik ang gera kontra sa illegal na droga nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di na ho tayo magsasabi dyan yung mga kababayan na ho natin na nasa karsada, tayo kasi madalas nasa bahay tayo Ngayon, pakinggan natin yung mga kababayan ho nating nasa karsada, sila ho magsasabi, hindi yung mga congressman dyan sa House of Representatives na akala mo kung sino, hindi naman sila naglalakad sa karsada, di ba? Nakasakay sila sa kanilang magagarang sasakyan, yung mga mamahaling sports car. Hindi ko sila naglalakad. Yung mga miron, yung mga araw-araw, nandyan sa karsada, naghahanap buhay. Sila ho, tanungin natin kung ano bang masasabi nila, kung gusto ba nilang maibalik ang gera kontra sa illegal na droga na yan, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin yung ating mga kababayan. Ito, game. Pabor ka ba na ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Idol ko yan Pabor sa amin. Balik yun kasi naglabasan na yung mga kawatan ngayon. Dito nga lang. Pabor sa amin yan, pabor. Dami na nagano, tawag dito. Wala si Duterte. Dami pabor, Tama yan, balik yan. Balik na. Oo, naka-high blood ako talaga. Grabe. Pabor ka ba sir na ibalik ang war on drugs ni... Sila ho, yung mga
nasa karsada. Sila ho yung mga ordinaryong Pilipino, araw-araw ay naano ho sila, naghahanap buhay sa kalsada. Kaya alam ho nila ang pasikot-sikot at alam ho nila pagka dumadami ang krimen, naglalabasan yung mga bangag, alam ho nila. Hindi ho yung mga congressman na pabida-bida dyan sa House of Representatives human rights. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo naman, para hindi na mabalik ulit yung mga drugs na nababalik ulit ngayon. Ang hirap. Pabor ba kayo, sir? Ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Pabor? Oo. Para matigil din yung mga makukulit. Kasi lumabas Oo. na naman ang makukulit eh. Oh. Pabor ka ba, sir, ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sir, Bakit po? mas maganda sir kasi ano yung mga kabataan. Puprotektahan. Laban sa Oo. illegal na droga. Sila ho tanungin natin, hindi yung mga yung mga nandiyan sa House of Representatives, akala mo talaga mga sila, advocate sila sa ng karapatang pantao. Paano yung karapatang pantao ng mga ordinaryong Pilipino na nasa karsada, di ba? Wala ba silang karapatan na maglakad ng malaya? Wala ba silang karapatan na umuwi ng gabi nang hindi na napeperwisyon itong mga bangag na to? Di ba? Ganun lang naman ho yun. Oy, shoutout dito kay Vincent ha. Mag-subscribe ho kayo kay Vincent Tabige. Maraming salamat. Sir, okay lang, survey. Pabor ba kayo na ibalik ang war on drugs ni Oo, dapat lang. Pabor yan, pabor. Pabor sa Dapat amin lang yan. balik yan kasi naglabasan na yung mga kawatan ngayon. Dito nga lang. Pabor sa amin yan, pabor. Ang dami na nagano, tawag dito. Wala si Duterte, nagbabalik na. Nagnanakaw. Tama yan, balik yan. Na-high blood yan. Baka katayin. Yun na. Oo, na-high blood ako talaga. Grabe. Duterte kami, Duterte pa rin Dati kami. pa kayo balik. Mga kababayan, ano ho yung mga yan? Yaan yung hindi kayang kumbinsihin ng mga padrama-drama nila dyan sa representative. Yan, mumurahin ka ng mga yan pagka human rights mo yung mga yan, yung tipong binida mo yung mga pinagsasabi nitong si Castro, nitong si Paduano, yang si Abante. Naku, mamumura ka sa mga yan. Sa totoo lang ha. Huwag mong sasabihin ng BS yung mga yan, talagang yayariin ka. Tama na ibalik. Wala Dapat kwenta si ibalik. Marcos. Naglabas na ng sama ng loob si sir. Walang kwenta daw. Duterte talaga, Duterte talaga. Duterte talaga. Tatlo sila mga babayan, Duterte. Saludo, sir. ha? Salamat. Laban lang ho tayo ng patas, laban lang tayo ng patas. Yung mga yan lumalaban ng patas di ba? Naghahanap buhay. Hindi nila pinag-aano yung mga karapatan ng mga nagbebenta ng nagtutulak ng shop, di ba? Hindi nila lumalaban ng patas. Ngayon, alam ho natin, yung mga individual na hindi lumalaban ng patas, pinagtatanggol ho nila yung mga karapatan na nagtutulak ng shops, di ba? Yung mga aso ni Tamba, di ba? Pinagtatanggol ho nila. Kayo si Marvil, nagpapahaba lang naman sila ng oras. Hayaan na natin. Sayang. Sayang na ang boto ni sir kay Marcos. Salamat, sir. Thank you. Sir, kayo, sir. Pabor ba kayo na ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Marcos kayo. So, hindi kayo pabor, sir. Sige po, salamat. Sir, kayo, sir, pabor ba kayo? Respect pa rin. Nasa nasa kung ano yung nakikita ng mga kababayan natin. Kung Marcos pa rin, di Marcos pa rin. Nga ka na lang, sir. Na ibalik ang war on drugs? Kayo, sir. Undecided. Ayun, shout out. Kayla, sir. Ayan. Mga grab dito sa Live Homes. Ayan. Ito si sir. Sir, okay lang, sir. Survey. Pabor ka ba na ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Pwede sir, pwede. Pwede. Bakit po? Para mabawasan yung mga adik. Para mabawasan ang mga adik. Salamat, sir. Thank you. Porto. Sir, Parang basketball brad survey lang, sir. Okay lang. Pabor ka ba na ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Idol ko yan Idol niya yan Ano ba? Shoutout dito kay sir. Happy birthday sa inyo. Thank you, sir. Thank you. Kayo, ma'am. Pabor kayo? Pabor. Kahit ibalik si President Duterte, pwede. Thank you. Ito tayo. Sir, okay lang, sir. Yung mga yan, yung mga panatiko ho yung mga yan. Pagka yan, lumabas si Tatay Digong at nanawagan si Tatay Digong, lalabas ho yung mga yan. Panigurado. Naiintindihan ho nila kung ano yung nangyayari. Tuloy. Survey. Pabor ka ba na ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Oo naman sir, kasi para naman mabawasan naman yung mga ngayon. Sige, sir. Lumalaban ng parehas. Yung mga lumalaban ng parehas, pabor yung mga yan. Diba? Pabor yung mga lumalaban Thank you. ng parehas Sir, okay lang, sir.
pabor ka ba sir na ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Oo naman, para hindi na mabalik ulit yung mga drugs na nababalik ulit ngayon. Ang hirap kasi. Madami na ba ulit ngayon? Bumabalik na naman. Mas maganda na nga yung wala ngayon yung mga ano na yan. Ang hirap. Wala eh, mayroon natin ngayon, wala eh. Walang pakialam eh. Mas okay si Duterte dahil nauubos lahat ng mga nagdadrugs. Di ba? Yung mga ganong klaseng bitanya, natutuwa ho tayo pag naririnig natin, di ba? Nauubos yung mga... Literal, hindi, wala nang maraming cheche-bureche. Nauubos. Anong ibig sabihin pagka nauubos? O ngayon yung sabihin sa amin na ayaw ng mga kababayan natin ang ginawa ni Tatay Digong. Okay lang ubusin nyo sila. Wala. Kasi mga perwisyo yung mga yan. Perwisyo yung mga tao na yan, yung mga ubusin nyo sila by all means. Walang problema. Ngayon kung ayaw nyo mapasama doon sa maubos, magbagong buhay kayo. Kada umagang nagigising tayo. Ano ho yan? Pagkakataon, paulit-ulit nagigising tayo na huwag ka na magtinda yan. Huwag ka nang gumamit yan. Diba? Huwag ka na mag-deal ng ganyan. Naku. Ayaw nyong maniwala, di ba? Yung chance na ibinibigay sa inyo, kasalanan nyo na yun. Ganun lang naman ito. Marami rito banda rito sa Napiko na to, dami. Mas kalat dito yan. Mas magandang mawala lahat yan sila para hindi na para nananahimik lahat. Uso ang nakawan, uso lahat ang patayan dahil sa kanila. Pero nung dating si Duterte pa unti-unting nauubos. Uso nga yung yung sasakay sila sa motor na riding tandem na pinapatay nila yung mga nagsasabog. Thank you sir. Mabuhay po kayo. Pabor si sir. Sir, okay lang. Sir, okay lang sir. Survey lang po. Pabor ka ba sir na ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Ayun, undecided si sir. Thank you sir. Undecided. Tayo sa mga riders. Mga may tropa Sir, siya, okay may lang tropa. survey. Pabor ba kayo sir? Ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Pabor? Oo. Para matigil din yung mga makukulit. Kasi lumabas na naman ang makukulit eh. Diba? Sige sir, thank you. YouTube sir, Vincent Tabigi. Kayo sir. Thank you sir. Sir, okay lang. Okay guys sir. Sir, okay lang sir. Survey. Okay lang sir. Pabor ka ba na ibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Oo. Bakit sir? Para maubos yung mga adik. Dumami na ba ulit ngayon? Hindi na ano ko lang ba, parang bumalik na naman yung mga yung yung dating si Duterte, presidente. Matino yung mga tao walang mga nare-rape, walang mga pati yung mga paggabi parang hindi nakakatakot. Ganun yung si Duterte. Sige sir, thank you sir. Salamat. Grabe naman ho yan. Talaga ho yung trademark na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ho ang namimiss ng ating mga kababayan. Dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan naman ho natin ang pagbabasa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon sa mga politiko para maintindihan ho ng mga kasama natin dito kung bakit yung ibang mga politiko dyan sa House of Representatives galit na galit dito kay Tatay Digong. Validated narco-politicians, vice mayors, Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, validated narco-politician. Hindi ho yan, kumbaga talagang pinag-aralan ng maigi yan. Hindi naman basta-basta linabas lang ni Tatay Digong na ganun-ganun yan. Dati hong prosecutor, dating mayor, presidente, merong confidential fund, merong intelligence fund. Kaya yung mga nagsasabi na hindi sila involved, tapos napasama sila sa listahan na yan, mag-isip-isip po kayo mga kababayan. Mayor of Pasukin, Ilocos Norte. Jesus Celeste, your name pops up every year. Representative, Congressman, 1st District of Pangasinan. Marjorie Apil Salazar, Mayor of Lasam, Cagayan. Jefferson Conghon, Mayor of Subic, Zambales. Naku, yari ho tayo dyan. Lumutang na ho ang pangalan. Jefferson Conghon. Ayan na nga ba sinasabi natin? Yan ba ang dahilan, Brad, kung bakit galit na galit ka kay Tatay Digong? Anak ng toko, Erlon Agustin, Mayor of Camiling, Tarlac. Cipriano Goto D. Violago Jr., Mayor of San Rafael, Bulacan.
Jeffrey Conhong, Representative, 1st District of Zambales. Naku, yari ho tayo dyan. Lumutang na ho ang pangalan. Jefferson Conghon. Ayan na nga ba sinasabi natin? Yan ba ang dahilan, Brad, kung bakit galit na galit ka kay Tatay Digong? Anak ng tokwa. Eulalio Larry Mendoza Alilio, Mayor of Lemery, Batangas. Raul Santiago Palino, Mayor of Teresa Rizal. Cecilio Iliong C. Hernandez, Mayor of Rodriguez Rizal. Loreto Ambin S. Amante, Mayor of San Pablo, Laguna. Juan Dane Torreja, Mayor of Ibaan, Batangas. For denonce, for the time being, ito lang muna. Representative, kasi validated na eh. Yung iba, I just want to be doubly sure. I'm not really interested in releasing it before or after the elections because I do not have the slightest intention to hurt anybody or to be a cause of the failure of an election of a certain man who wants to serve the public. Wala akong ano. So, yung iba, wag na muna kasi hindi ko sigurado. Yung na-file na, medyo validated na, then we can say that we have gathered enough proof. You know, in addition to this, maraming bugado. Marami dyan. Our job is to reach that standard of probable cause. Ang judge is proof beyond reasonable doubt. Ang police, ang armed forces, you only have to come up with probable cause. Is he probably the criminal of this act? Then if he is, I must arrest him. Remember the word probable. It does not require you to be very sure. But sa korte, from the fiscal to the court, there has to be a prima facie. The old people, they pronounce it as prima facie evidence. There is a prima facie because on a second review, it is now a lawyer who will decide. Ang kanya is only prima facie case. Is the evidence strong enough that maybe you can secure a conviction. Na yung judge, iba yung kanya. He has to prove the guilt beyond reasonable doubt. I'm referring to the prosecution. And if that standard is reached, the criteria, then it's conviction. Paloko kayo ng minsan, yung nagsusulat, mga bobo naman. As if they are not trying to find out whether you have evidence strong enough to convict you. Hindi nga mga bobo nga eh. Hindi na alam, basta bira ng bira. Wala namang alam. There's a saying in the Visayan. It's part of the dialect. Little learning is a very dangerous thing. Ayun na nga mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw na itong mga politiko ngayon na bumibira kay Tatay Digong, sila ho talaga yung mga natamaan. Kaya mag-isip-isip po kayo ha, tingnan nyo ho yung mga politiko na yan. Kung isa ho sila sa mga bumibira kay Tatay Digong, ba't dapat ho tayong magtanong? Naapektuhan ho ba ang kanilang mga kabuhayan noong mga panahon na yun dahil sa gera laban sa illegal na droga nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mag-isip-isip ho tayo mga kababayan. Dito naman ho sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan naman ho natin itong naging interview nitong si Ma'am Cathy Binag dito kay Sir E.B. Hugalbot. No? Continuation ho ito nung naunang video natin, kaso hindi ho natin natapos. Grabe, ang dami pa palang siniwalat.
ni Ma'am Cathy Binag dito sa ano na to, dito sa naging talakayan nila nitong si Sir E.B. Hugalbot. Ibang klase oh. Pusher yung mga kriminal na nun. Pero going back to the hearing, Miss Cathy, and going back to the drug issue, no? May pare doon, si Father Flavi, na inamin na addict siya for 15 years, even while he was still inside the seminary. At ito yung isa sa mga taong ginagamit ata din ng ICC, no, para i-drill down nga si PRRD, no. And then you have a pastor, itong si Benny Abante, na ganun din ang sentimento. I know you're very active in your church, no. I am not a very religious man, no. In fact, I'm not religious at all. Ano sa tingin mo yung role ng church, especially the Roman Catholic Church? At meron ka bang nafe-feel within the church, the Roman Catholic Church, and even your church na medyo hindi na tama itong ginagawa sa Quadcom? Kasi merong pare dito sa amin sa Liloan, si Father Shano Ubod, no? Na talagang criticize the Quadcom hearing. Well, alam mo, ang diretso talaga mga pare, they know right and wrong. And they hindi mo mapagtatakpan ang mali sa tama. Or tama sa mali. Di ba? You know, ako, remember, okay, let's go back to like the history from the Bible. Total, ginagamit niya. Sige, Remember that Lucifer, Satan, is the #1 manipulator. He can pretend to be somebody. He will care for you. And the way I see it, the priests there, even yung nagsistart pa lang yung Quadcom, may misa eh. Tapos ang misa nila, kaya pinost ko yun eh, ang misa nila is para sa biktima ng EGK. Pero di ba pwedeng biktima rin ng mga na permiso? Di ba? Ng pusher, ng mga addict na yan. Bakit parang EGK lang? Alam mo yun, parang hindi nyo ba alam na maraming nasisira ang ulo na biktima, na nagpapakamatay? Na gusto, yung nagkaroon sila ng anak kasi na-rape sila, they hate their kid. And they ruin a life. Diba? So, hindi lang kayo yan. Hindi lang kayo yan. Again, yung pamilya ng mga pusher na namatay, yung sabi, walang kalaban-laban. Guys, hindi ako magsusorry sa inyo. Pero nabuhay yung pamilya ninyo. Alam ko mahirap ang buhay. Pero pinili niyang maging ganyan. So, you know, sa lahat ng ginagawa natin, sa buhay natin, responsible po. Dapat po maging responsable tayo sa kahinat na. So, pero, yung yeah. Pero, sige, go ahead. Ano, kasi sa akin si Abante, ako, feeling ko, hindi feeling eh. Sa akin to. Ako to. Hindi siya totoo. Pinasukan na siya ng demonyo. Parang siya ni Lucifer. Ginagamit niya, nakakadire, na ginagamit niya yung name, yung Bible. Kasi kaya ng demonyo yan eh. Magbasa ng Biblia. #1 manipulator si Satan. #1 manipulator. Ipapa-feel niya you're so confident, you're so great. Para makalimutan mo na may mali kang ginagawa. So, ganun din yung pari na dyan na, o katulad ng paring yan, okay, sige lang sabi niya, tutulungan ko yung biktima, yung mga gusto magbago. Dapat meron ka rin program doon sa mga victim itself ng mga addict. Yun. One way lang. One way street ka eh. Huwag kang peke. Ang peke-peke mo. Ang plastic mo. Nakakahiya ka. Galit na galit ako sa'yo. Dapat matanggal ka sa congregation eh. So ano sa tingin mo, Miss Cathy, yung role ng simbahan dito? Kasi alam mo naman tayo, we are very religious, 90% Christian, and out of the 90% na mga Kristiyano, around 90% of that are Catholics, no? Do you think na medyo silent ang Catholic Church at ang yung ibang simbahan sa usapin na ito ngayon? I don't think Yeah, I don't think silent. I think sooner or later, not later, I think sooner they will speak up. And they have to. They have to. Kasi you need to protect, like in whatever religion you have, kailangan nyo talagang sabihin kung ano yung tama sa mali. Again, hindi ko naman pinapatronize yung mga maling nagawa. Pero ipatronize nyo din kung ano yung dapat talaga ipagtanggol nyo yung bayan natin. Yung kasi ang Quadcom, alam mo nakakaano eh, kasi yung Congress, nababoy eh. Nawala na ng prinsipyo tsaka integrity. Yung mga nakaupo dyan, yung batas hindi alam. O, look at Paduano, is an ex-NPA. Kita mo, lumalabas yung ugali niya eh. Yung ugali niyang may pagkakriminal na mayabang. Well, maliit na lalaki, Antonio Bonaparte.
yung ugali. Feeling Tama. pabida. 'Di ba? Oo. Alam mo, Oo. parang kapag may resource person, sisigawan mo. Sino ka? Gusto kong Mm-mm. sabihin doon, dapat yung mga resource person, pag tinawag ko, sandali lang ho, kung may respeto ako sa inyo, pero dapat ho, respetuhin nyo din ako. Huwag nyo ako sigawan. Kami ho nagpapasweldo sa inyo. Alam mo yun? You know, all of them, imbecile na eh. Nagkahangin sa utak. 'Di ba? Nakalimot. So, Diba? yeah, nakalimot, no? Nakalimot. I take Mm. off from that word, no? Nakalimot, no? So, para bang nakalimutan nila si PRRD, nakalimutan nila ang ginawa ng matanda for the last 6 years. And even going back, no, to when he was mayor in Davao, ang mga nagawa niya, kasi Exhibit A talaga yung Davao City. True. And then, I have to frame that question on you. Kasi, sa tingin ko, ikaw ganun din eh. Ikaw ay para ding si PRRD, no? You were part of that circle. You thought, no, all along na you were friends, no? Na you did what you had to do just to please them, no? Quote unquote. Sorry for that word, no? It's okay. Just to be a good friend or just to be a good person, no? With those people, no? And then eventually, na-narrate mo na rin yun, na you felt betrayed, no, at one time, at yun na nga nag-umpisa hanggang nandito na nga tayo at nandito na yung isang katibinag na matapang na lumabas, no, at katulad ni PRRD doon sa Quad Committee, nag-iisa at ikay babae pa at stake yung reputasyon mo na kalabanin itong mga taong very very powerful at are still holding so much power and wealth, no? So, take us through that story, Miss Cathy, no? Ano bang ginawa mo sa kanila, and at what point na bigla ka na lang nilang kung sa English, you were thrown under the bus. So, Well, paano ba alam yun? mo, hindi ko nga maintindihan. Basically, naghiwalay lang kami ni Tony Boy. And yung reason When was na, this? yun nga, 2021, February 17. Okay. So, alam mo sila, alam ko for a fact na ayaw nila sa akin. Kasi yung ginagawa nila, hindi ko ginagawa. And they look highly about themselves. Alam mo yon, yung iba sa kanila, iba nga dyan, feeling gwapo, papangit naman. Feeling lang, may pera lang sila, pero papangit naman. Yung nga, Hindi ako sabi feeling ko, guwapo, ha? Hindi ako feeling guwapo. Yan kami ni Sir Iggy, hindi kami mga piling pogi, no? Marami ko kasi dyan mga piling pogi eh. Maraming nagsasabi sa amin dalawa nitong si Sir Iggy na pogi, pero hindi namin napipil yan, ika nga. Tapos wala akong pera. sama ng ugali, 'di ba? Yes, Parang aanin mo kahit gaano kadami yung pera mo, kung sama ng ugali mo, wala yan. Tapos magkakasakit ka pa. Kaya most of them may mga sakit. Bukas Tama. makalawa, baka matigok yan. I hope so. Ako. Meron na okay. yan. Meron nga. Maniwala ka sa akin. Next week, baka Okay. meron na yan. Next Next week agad. Mamaya, mali mo tonight. Diba? Okay. Alam mo yun? Alright. So paano yun, no? So naghiwalay lang kayo ni Tony Boy at bigla na lang na may mga nangyayaring orchestration na para bang you were being stripped. Oo. Tapos oo. sinisiraan na ako. Tapos ako kasi, Diba? nagsalita ako, nandiyan pa rin ako, may group chat akong ginawa. Nasabi ko, apparently we cannot work these things out. Lahat kami. Kasi may mga numbers naman ako nilalapit. So siniraan ka after that. Pero yung bang hiwalayan nyo ni Tony Boy, was that civil or was that adversarial? Not even civil. Tapos even yung, kasi ako, syempre, yung bahay namin sa Alabang, you feel, that's our home. Diba? So, yung bahay namin yung bahay namin sa Alabang, so minsan umaalis ako kasi mababaliw ka eh. Kasi isolated ako. In-isolate ako ni Tony Boy. I don't go out. I'm not really allowed to go out kasi even when you were still in a relationship, talagang yes, kailangan lalabas. kinulong ka, no? Kasi So siloso talaga siya, no? in a way, seloso siya talaga. Kasi, syempre, protect niya kung, we're 25 years younger ako sa kanya eh. Right. So naintindihan ko yon in a way. So, parang nung nararamdaman ko na, bakit
bakit attend ka dyan? Biglang, kunwari, papa-attend na niya ako. A-attend naman ako ng event kasi nasa fashion ako eh. That Right, time, right. na na-meet ko siya, I have a fashion school before, alam mo yun. Oh yeah, you were fashion consultant to some politicians, right? Yes, I and remember. Oh, image and fashion consultant for celebrities and politicians. Yun. all right. So go ahead and then Yeah, tas just to parang pag-a-attend ako. At first pumapayag siya, then eventually sabi niya, maraming pogi diyan, no? Marami kasing bata diyan. And you know, if you love a person, you don't want them to feel na insecure or like makikipag-away ka pa na bakit ka nagsiselos? No, ako, I will just, sige, uwi na ako. Hindi, ano ka ba? Ikaw naman yung mahal ko. Eh. You know what I mean? Kasi totoo yun sa heart ko. yes. So, it started there, even pag mag-gym ako, at first, papayagan ako. Tapos, nung huli, sabi niya, hindi mo na kailangan mag-gym, sexy mo na. So, I end up like, hiring my own trainer, bahay na din. Finally. Para wala nang issue. 'Di ba? Parang kasi ako, mas gusto ko, ako kasi, alam mo, pinalaki ako ng tatay ko na when you're in a relationship, ang lalaki dapat ang nakapantalon, and you need to submit yourself. Yun yung ko, hindi pwedeng ikaw, kailangan yung lalaki. So, ganun ako. So, I just do everything. So And- doon nag-umpisa ang conflict nyo. Hindi, wala pang conflict. Doon nag-umpisa ang conflict ng mga friends kasi nawala na si Tony Boy sa kanila. Okay. Nagbago kasi siya in a way. Kasi nung mga 6 months kami, hinihiwalayan ko siya. Sinabihan ko siya na hindi ko kaya yung lifestyle. And I rather choose for us to be friends and gawin mo yung gusto mo. And ayoko mawala na respeto sa'yo. Mas pinili niya na, sabi niya, matanda na ako. Mas gusto ko na ikaw yung kasama ko kasi yan yung hinahanap ko, mag-aalaga sa akin. Ganyan. So, nainis sila doon. Kasi si Tony Boy, hilig man libre niyan eh. So, alam mo na kung ano pa yung mga nililibre. So, nawala yung benefit, di ba? So, visit sila sa akin. Alam mo, to the point, alam mo ba, EJ, mangkukulam daw ako, ginayuma ko rin si Tony Boy. Sino may sabi nun? Sila! Tapos sinaniman pa nila ako ng kung ano-ano, na sa bag ko. Tapos, si Tony Boy kaya may kakilalang mga manggagamot. Taga Manila ako, no? Taga Manila ako, yung bagong-bago kami, sabi niya, nakulam ako, pinagamot niya pa ako, baliktad, you know, parang, kaya sabi ko, hindi naman siguro ako ganun kapangit, di ba? Hindi ko kasi sabing napakaganda ko, pero hindi naman ako gangit, tsaka 25 years yung gap namin, di ba? Tama. Alam mo yun, so, walang yung sabi ko, you can say whatever you want, di ba? Bahala na kayo. Tapos sabi, meron pang, ba't hindi siya tumatanda? Makukulam nga talaga siya. Sabi one time niya, mga tanga, ang agang natutulog niyan, tsaka walang bisyo. Tawang-tawa rin ako minsan. Yung dati umiyak ako eh. Eventually sabi ko, ang hirap pala minsan talaga maging cute. Pero all throughout those years, no, did you keep your relationship with your former friends, yung mga kababata mo, yung mga kaklase mo, yung kapamilya mo, while in that, so you isolated yourself from your family and your own friends, at doon ka na lang talaga nakatutok, no? So literally nakakulong ka, and emotionally, and yung mga karelasyon mo, pamilya at mga kaibigan ay nakulong ka na rin, no? At hindi mo na rin sila nakikita at nakikipag Hindi. Yeah. Talaga, Alam mo, yun, your part, no? Yeah, maraming magte-testify niyan. Kasi ang nangyayari sa akin is, I'm very konting-konti lang yung close sa akin. Konting-konti lang. Sobrang konti lang. And masasabi ko yung mga naging close ko na yun, wala talagang masasabi sa akin. Yun lang yung maipagyayabang ko in a way. And nakita nila yung incident na kapag gusto ko sila makasama, may time na pag madalas ko silang kasama, maiirita na yung ex ko. Tapos parang may incident na isasama naman niya. Pero gusto niya kami lang talaga. So may time na aawayin niya. So kaysa awayin niya, gagawa ng issue, ako naiiwas, mag-apologize ako sa mga tao. May one time nga babanggitin ko si Wency Cornejo. Wency Cornejo of anak ni Mel Chanco. Yes, oo, may one ano time. Yung banda niya? Ano yung banda niya nun? ano yan? Yung ganon, yes, okay.
So, ano Jessica, gosh, sorry, Wency. Wency is a very, very good person. Ang sweet na tao. So one time, he was in Davao. So I invited him sa restaurant ko. And sabi ko, tara, let's hang out together. Sorry yung puppies ko. No problem. No problem. So, Pwede maging papi, volunteer. oo naman. Ayan, magbo-volunteer kami nitong si Sir EB. Siya yung siya yung panggabi. Ako yung pang-araw na papi nitong si Ma'am Cathy Bino. Ako yung pang-araw, ako yung wino-walking nitong si Ma'am Cathy. Pagka matutulog na kami ni Ma'am Cathy, itong si Sir EB magbabantay sa amin. Okay ba yun, Sir EB? Magbo-volunteer kami dalawa. Ako yung pang-araw na papi, si Sir EB yung pang-gabing papi nitong si Ma'am Cathy. Tapos Okay. he was there, so lumabas After kami. image pala yung After banda niya. image, diba? Tapos, habang may buhay, yung kanta niya, Habang may napakaganda buhay, nun. yes. Yan, diba? Actually, pwedeng kanta ng natin, ng bansa natin yan eh. Right. Diba? Nidigong yun, nidigong. Oo. Tapos, we went out, Mm-mm. magkasama kami, miss namin isa't isa. So, kapag malambing kami, I'm very touchy ako na tao with my friends. And Right. most of my friends are gays. Naku, maraming magiging nito sa comment section. Maraming magiging, madam, alam mo naman, di ba? Pwede tayong maging friends, di ka? Mga professional gays. So, Right. nag-hug kami, tapos sasayaw-sayaw kami, ganyan. Ah, Nagselo si X. Nagselos. Nagulat na lang ako, nawala siya. Nawala So siya, umalis he siya. was with you. He was with you. Yeah. Tapos umalis siya, umalis si Wency, nawala. Oo. Nasa na to, tapos naka-off na yung phone niya and all. The next day, nalaman ko na lang, na-threat na pala siya, napapatayin siya, pag di siya umalis, yung ganon. Wow. So ganun May talaga ganon. sila ka-extreme, no? So even a guy like Wency, no, threatened physically, no. Pero let's cut the long story short, no. Saan ba humantong na talagang you decided na hiwalay na kami, and then ilang buwan nang naghiwalayan kayo ni Tony Boy na nag-umpisa na rin yung pag-besmirch, no, pag-atake sa iyong person. Nung pa lang, yung, kasi ako yung nakapaghiwalay eh. Ako talaga, ako yung nag-decide. Kasi ang ginagawa niya sa akin is, umaalis siya ng bahay, tapos nagpa-party siya, nagbibisyo sila, grupo sila. And alam mo, even dyan sa Senate, marami tayong kaibigan, alam nila yan. Alam nila. So, Ako before ako ang dami din nag-send ng info sa akin, mga pangalan na involved doon Yes. sa even those people na nakita talaga na nila in person, mga senador daw. Mga senador ngayon, to be honest, no, nandun sa Davao, no, sa Pearl Farm ba 'yon, no? yes. Meron daw favorite spot Yes. sila. Senador, Yes. no? Pero may tanong dito, sa Quadcom meron ba? Oo naman. Sa Quadcom? Meron. dyan? Meron. Okay, guys, meron daw sa Quadcom, oh. Naku, yan na nga ba sinasabi natin. Napakarami ho talagang nasiwalat dito sa interview nitong si Ma'am Cathy at nitong si Sir EB na to eh. Diyan sa Quadcom, meron hong nagpupulburon. Kaya mag-isip-isip po kayo, baka ngayong nung mga panahon ni Tatay Digong, hindi ho sila nakascore ng maayos. Kaya ngayong mga panahon na to, binabawian nila sa Tatay Digong. Tingnan Meron. natin yan. Ayan, oh. Meron. Sasabihin ko sa'yo behind the Hindi, alam mo, kaya nga Okay, go. dapat talaga magpa-hair follicle test kayo. Yun. Talagang hindi Yun, kayo gumagamit. Yan. Kasi kung wala kayong tinatago, ano Mm-mm. namang masama, 'di ba? Mm-mm. Gawin nyo, 'di ba? So, tigilan na natin yung yung bakit namin gagawin. We are not gonna. No, you are a public official. You require to do it. Nagpa-hair follicle na nga si Doc Lorraine, si Pulong, di ba? Inday Sara challenge them, no? Na mag-hair follicle test sila at yung kay Inday Sara nga may neuropsychiatric exam pa. Yung sa kanila, hair follicle lang hanggang ngayon wala. Pero Miss Kat, Dapat ata sila rin psychiatric exam. Kasi meron silang sariling mundo nila na they're so powerful na walang katapusan yung power nila. Alam mo, di ba sabi ko nga, kapag kami nga ni Maharlika bukas makalawa,
malay mo, yung sinasakyan nilang binili lang chopper tsaka aeroplano mag-crash. Yung Yes. magandang kotseng sinasakyan nila, bigla silang maaksidente. We will go to those powers, no? Mm. After manarrate mo, kasi inumpisan ka na nilang minasama ka na sa publiko, even if nakarelasyon ka pa kay Tony Boy, di ba? Kasi hindi na Correct. nga sumasama sa kanila, no? And then Mm. eventually naghiwalay kayo. And then you told me, no, na after doon sa hiwalayan na yon, after doon na sinisiraan ka, Mm. even your properties ay tinangkapan nila, or in fact nakuha nga nila yung iba, at doon ka na talaga yung you were so disappointed, no, at kumbaga nag-iinit yung ano mo sa galit, no, bakit ganito ang ginagawa sa iyo Mm. na wala ka namang ginagawa sa kanilang masama. So ano ba Exactly. yun? Ano ba yun? And then we link it to the powers that be now, who are the same people, no? Yes. Na nasa likod ngayon ng Quadcom. At saka alam mo nangyari doon kasi, alam mo ang Why? nakakalungkot yan sa grupo na yan. It's really money for them. It's all about money. Like, even me, my relationship with my ex, talagang ang ginagawa nila sa akin is like, pinipresyohan nila yung pagsasama namin na she doesn't deserve to have this. Manong, tanggalin mo yan. Manong, kunin mo to. Yun nga, meron nga di ba, even yung may mga kotse, may evidence ako. Sabi ko nga sa'yo, may makukulong kasi automatic yan, carnapping yan Wala ako dito sa Pilipinas, binenta yung kotse na nakapangalan sa akin, na-transfer tsaka nabenta. Yes. Di ba? Yes. Binibigyan ko pa sila ng chance. Pero by December, pag hindi sila bumalik sa akin at ayusin nila yan lahat, makukulong sila. Ipapublicize ko yan kung sino sila. Even yung bahay namin when you live together, we live as husbands and wives. Right. And ang dami dyan na, ano yung tawag ko nga, soul sultan, at saka yung kiss ass na nakialam. So Sultan. Soul sultan. Diba? Yung mga yan, yung mga filinggero na meron sa Amerika, may bahay doon na binili namin, binigay niya sa akin. So merong isang lalaki, actually brother-in-law ni Inigo Sobel yung guy. Yes. Inigo Sobel is the father of Bianca, who is the Sobel, oo. secretary ngayon, no? Oo. So yung guy na yun. At si Inigo din is may-ari din ng isang polo team along with Martin Romualdez doon sa Espanya, di ba? Yes, oo. So basically, ang nangyari dyan is kasi you thought family friend. So, kailangan namin ng tao mapagkakatiwalaan to manage our home. Kasi trading company naman siya. So, siya yung kinukuhanan, siya yung pag may pinapabili, siya yung tinatawagan ng mga tao, tapos nag-charge lang siya a certain percentage, ganon. So, yung half, nung binili yung bahay, siya yung in charge. So, yung half ng bahay nakapangalan sa kanya. Okay? Nakapangalan sa kanya yung bahay. Ngayon, ang ginawa nung guy na yon is like, hiwalay na kami. Meron akong bank account na ginawa ko rin siyang anong tawag dito? Joint Joint kami. Kasi, Oo. pag nagsha-shopping ako, may binibili ako mga gamit, sina-charge na lang doon, dinideduct na lang para madali niyang tanggalin. Okay? Right. So, ang nangyari niyan, yung bahay na yon, syempre siya yung in charge. So, yung mga bills, yung mga charges, siya nagbabayad, di ba, muna. Tapos, binabayaran siya ni Tony Boy. Silang dalawa nagtatransact. Syempre, husband and wives kami, di ba? Tama. So, siya nagbabayad sa kanya. Okay, these things happen, naghiwalay kami. Ang pinalabas niya, nagkakasuhan kami sa States. Ang pinalabas niya sa States, ever since na yung rightful owner siya ng kalahati talaga ng property, siya ang may-ari. Tapos, ever since nabili yung property, syempre may resibo siya, di ba? Right. Chinarge niya sa akin, sabi niya hindi ako nagbabayad. Syempre wala akong resibo, na kay Tony Boy lahat ng resibo. So, ganun ang ginawa nila sa akin. Tapos, ang ginawa pa nung guy na yan, sabi ko kasi, alam mo, dapat isusurrender ko yung property niya. Marami naman akong sinoling property Kasi gusto ko ipakita sa iyo na walang point. Property ko sa Davao, sinoli ko lahat sa kanya yan. Oh, really? Sinoli ko. Kasi walang point. Sabi ko, hindi na ako babalik. It's so painful for me. Diba? So, may mga property lang na nakikinip ako, yung pinagbentahan nga doon, dinonate ko pa. Alam mo, dahil sa galit, kasi sabi niya, pag wala na akong pera, babalikan ko siya. O di sabi ko, ubusin natin. Diba?
Alam mo yun? So, Tama, syempre, tama. I'm hurt. Di ba? Parang minahal kita hindi dahil dyan sa pera mo. Alam mo yun? So everything talaga, tama ka talaga, no? Everything for them is pera. Akala nila, mabibili talaga. Money. Pag may problema, pera. Pera. Even with me, hindi siya diba? marunong mag-sorry. Hindi siya marunong mag-sorry. Bibigyan niya ako ng car, bibigyan niya ako ng relo. Ganun siya. Hindi siya Wow. nagsusorry. So I was so nung yung guy na yun sa States, Sige, o go. chinik niya ako ng ganon, di ba? Parang lahat, na-shock ako. Tapos, dapat yung isusurrender ko na. Pero the way he talks to me kasi, dapat pumirma ka na isurrender. Yung parang, inaano niya ako, I still have the chats. Na parang sinasabi niya, pumirma ka na ng, ano yung term? Nakalimutan ko na. Para pirmahan ko na maibigay ko na yung authority na sa kanya na. Special Tapos sabi power of attorney or quit claim? May isang term quit claim. Quit claim, So, sabi ko, ba't ako pipirma ng quit claim? Sabi ko, sa akin din yan, di ba? Sa akin yung house yan eh. Tapos sabi ko, I'm planning to visit, to check the house. Kukunin ko lang yung mga gamit ko. Alam mo, This was ginawa ano? This was anong year? 2021, end of the year. Okay. Alam mo, ang So, ginawa nung guy na yon. Sabi niya, eto, pwede, kaso pa rin yan eh. Kasi nawala yung mga gamit ko. May jewelry ako doon, may mga tinago akong watches, bags, damit. Sabi niya, pinadala ko na sa Manila yung gamit mo. Okay. Pinadala ko na kay Tony Boy. Oh. Sabi ko, tanga ka ba? Sa akin, tanga ka ba? Ba't mo papadala? That's my personal things. Wala kang right doon, di ba? So, Tama. that's stealing na. Of course. Pinalagpas ko Oo. yon, EJ, pinalagpas ko. Ang inisip ko that time, nautusan lang. Pero nung ginawa niya to lahat, yung pangaharas na nagsinungaling siya na hindi ko binabayaran, si Tony Boy nagbabayad, and we're couple. May ano kami eh, di ba? Basically, meron kaming ang tawag ito? Common law marriage. Common law marriage and everything, di ba? Recognize yan. Even if he's married, di ba? Meron niya, pwede ko nga habulin si Tony Boy eh, kahit Yes. married pa siya, kasi 10 years kami. Alam mo Yes. yon? Yes. And we live together. So, hindi ko lahat ginawa yan, EJ. Pero sila non-stop. Bumalik ako ng Pilipinas. May bisita kami. Dinala namin sa mga clubs dyan sa BGC. Pinalayas ako. Ban ako. Yes. Wow. Yes. Ganyan sila. Wala Ayun. silang pakialam. Babae ka, lalaki ka, bakla ka, tomboy ka, matanda ka, bata ka. If they want to bully, they will bully you, which is what happened to VP Sara Duterte. Kaya ako nag-came out. Right, Kasi talagang, hindi ko naman alam, hindi ko nakikita. Tapos nakwento lang sa akin isang close friend ko na close kay VP na grabe ginagawa na. Wala silang utang na loob. No matter how much emotion, trust, and effort, relationship you will give to them, they don't care. They don't They will care. humiliate you, no? In public They talaga. will. They Humiliate will. you. Oo. They will. Wala So- silang kwentang tao, basically. Hindi sila tao sa akin, hindi sila tao eh. Pero Malademonyo. in all those years, Miss Cathy, where was Martin Romualdez in that circle? Nasaan ba si Martin? Kasi Martin now is playing this gigantic role. Wow. Wow, I'm telling you, I'm so surprised. I'm so surprised na sandali Hey. No problem. Go ahead. We have so much time. I'm super surprised on how Martin changed. Kasi Ano ba? as in na-shock ako. Kaya di ba sa interview ko, kaya nga nakapag-post ako, sabi ko, happy birthday. Sana makamit mo yung karma. Dahil grabe, ang yaman mo na, Martin. Ang dami mo ng pera. Sinisira mo ang future ng mga anak mo. Sinisira mo ang future ng mga anak mo. Kahit gaano kadami ang pera mo, walang pupuntahan yan. Kasi darating ang point, hindi magtitiwala ang tao sa pamilya mo na. Kasi isipin nila, traidor ka, mahirap ka pagkatiwalaan. Kahit na anong tulong gawin sa'yo, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan, lalo na sa pera. Kasi Balikan ko yung gahaman pera. ka. Yes, balikan ko yung pera. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat to sa pagsuporta. Suportahan din natin itong si Ma'am Cathy Binag. Kung sakaling labas niya yung video, malamang sa kanyang YT channel o sa kanyang mga social media accounts at itong si Sir Ibio Galbot. Suportahan nyo natin lahat. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.